bakit ba susceptible to corruption itong mga flood control projects? Very susceptible yung yung flood control projects. Unang-una kasi nga unlike roads and bridges na nasa surface, madali siyang madali siyang i-validate, madaling i-check kahit ng citizens kasi may mga ganun namang initiatives rin ang government, yung mga participatory audit ganun. Yung flood control projects hindi ganun kasi nga kung dredging nasa ilalim siya, parang meron ba sa ating technical diver na magda-dive para i-check kung ilang metro talaga yung nahukay ng ng LGU na nag-implement ng dredging project, or kung yung mga tipong drainage projects naman, meron bang paano ka parang pag natapos na yung drainage rehabilitation or drainage construction, paano mo pa i-check yun? Nasa ilalim yun ng nasa ilalim yun ng mga kalye natin. So, mahirap siyang i-validate at i-audit. Kaya, it's very prone to corruption. At ito yung paborito rin na i-increase ng ang ating mga legislators na magpapatawag daw ng hearing. Pero sila rin naman yung nag-allocate ng funds kung bakit in the last 3 years, sobrang laki ng diferensya nung pinapropose ng DPWH versus dun sa version na na ipinasa nila. Kasi syempre, infrastructure project, mahirap i-validate, hindi transparent ang procurement process, hindi transparent yung implementation reports, yung mga spending reports din pagdating dito. Napakadaling napakadaling maabuso nung ganitong klaseng mga projects ng DPWH. Pag ganyan, ano yung mga pwedeng gawin natin bilang mga ordinary citizens? No? Kasi maganda binanggit mo yung ilang mga legislative lalo siguro kasi mag-i-election next year. No? Hindi na naging mga bida. Although may ilan namang consistent talaga na kine-question na itong flood control projects. To be fair naman, I think si Senator Joel Villanueva, last year pa niya kine-question yung multi-billion peso project budget allocation for DPWH alone for flood control projects alone. I think ang computation niya was 1 billion pesos a day ang allocated budget for flood control for DPWH alone. So na-revive itong kanyang mga isinawalat last year dahil nga dito sa nakita natin na matinding pagbaha sa Metro Manila. Tapos siguro may ilang mga senador na sumasakay bigla ngayon. Pero tama ka Zai, no? Nasa kapangyarihan nila yan to be able to fix that mess or that problem. Pero bakit nakalusot, no? Okay, dahil nandiyan na yan, puntahan natin yung issue ng accountability. Ano yung mga pwedeng gawin to be able to somehow hold these people accountable? And siguro at one point, alam mo yung mga mekanismong dapat i-introduce para man lang magkaroon tayo ng safeguard. Kasi nga, ang hirap malaman kung na-dredge o nahukay o naayos nga yung kalye, no? Diba? Malalaman mo lang pag bumaha uli diba? Okay, go ahead. Okay. I think unang-una, syempre alam natin magkano ba talaga yung ina-allocate ng Congress ng mga lalo na sa mga distrito kung saan tayo nakatira. Maganda malaman natin magkano talaga yung mga proyekto niyan kasi halimbawa Metro Manila, pero may ibang distrito mga 1.4 billion pesos sa isang taon yung flood control project niya. So paano natin malalaman kung ano yung nangyayari sa kanya if in the first place hindi natin alam magkano yung amount? Kailangan rin nating malaman sino ba talaga yung mga accountable people dyan sa pag-i-implement ng na yan, ng mga infrastructure projects na yan. Yung isang pinag-uusapan namin sa group chat namin sa People's Budget Coalition ay yung kinakailangan hindi lang ng civil society na mag-lobby para maayos ang prioritization ng flood control projects at magkaroon ng maayos na convergence ng pagpaplano kasama ng mga ibang ahensya ng pamahalaan para hindi monopolize ng DPWH yung funding para dito. It would somehow hopefully minimize yung amount na nagiging discretionary na lang din talaga pagdating sa sa BICAM. So yung mga ganong klaseng mekanismo katulad rin ng open contracting, open procurement kung saan pwede tayong magbantay sa procurement at bidding process. Actually,
yung procurement law, meron talagang kasama yun na procurement observation eh. Pwede talaga mag-observe yung mga CSOs doon sa mga procurement processes. Pero I guess dahil napaka-technical nung proseso, wala masyadong nagpa-participate doon. So bahagi din nun yung open contracting kung saan malalaman natin merong open data kung saan ipapakita sa publiko, may transparency para doon sa mga kontrata. At saka, syempre, hindi lang naman ito accountability ng pamahalaan. Kung tutuusin, accountability rin ito ng mga contractor. Like right now, hindi natin alam sino-sino ba yung mga naging contractor para dito sa mga flood control projects na ito. At syempre, pinaka-importante sa lahat, yung tuloy-tuloy yung budget monitoring throughout the process. Yung alam natin magkano yung totohanang plano na may objective at evidence-based na na pag-allocate ng funds, magkano yung siningit-singit lang ng Kongreso, magkano yung totoong na-implement. Pero in a way, kailangan nating mabuo yung mabuo yung kwento sa pagmo-monitor ng mga ganyang klaseng projects, lalo na billion-billion yung halaga niya.